Module 9, Environmental Laws and Policies in the Philippines. The Philippines, a country with rich natural resources, faces environmental challenges due to rapid development, population growth, and natural disasters. So, alam naman natin na ang Pilipinas ay mayaman talaga tayo sa natural resources, but even meron tayong natural resources, meron pa rin tayong mga challenges na kinakaharap sa environment. Yung isa sa mga cause nito ay yung pagkakaroon ng rapid development and yung population growth, pagdami ng mga tao sa Pilipinas, and pagkakaroon ng mga natural disasters. So, to address these issues, ang Pilipinas daw or yung country natin ay needs ng effective environmental laws and policies para naman mabalance yung economic progress at saka naman ang pagkakaroon ng ecological sustainability. Ang environmental laws, international agreements, and governance to promote ay nakakatulong upang magkaroon tayo ng healthy environment. As the five major of the environmental law. First is the Republic Act number 9003, or also known as the Ecological Solid Waste Management Act of year 2000. So the primary objective of this environmental law is to protect public health and the environmental by utilizing environmentally sound methods for waste management, such as recycling, composting, and proper disposal. So, yung key provision ng environmental law na ito is segregation and collection. So, minimin nito ang pagkakaroon ng proper segregation or proper na paghiwa-hiwalay ng iba't ibang klase ng basura gaya na lamang ng pagkandak ng bawat barangay sa level ng biodegradable or yung mga basura na nabubulok and compostable, yung mga basura na nabubulok and nakakatulong sa environment. And last is yung mga reusable waste. Yung pwedeng i-recycle, gawing yung basura ay gamitin ulit at gawin na ibang bagay. And meron ding non-recyclable materials and special waste. Ito naman ay kinokollect or dapat i-collect ng municipality or city. Meron ding non-recyclable materials and special waste. So, yung mga basura na ito ay dapat i-collect ng isang municipality or ng city. So, tandaan nyo lang yung kanta ng basura natin ng bote, bakal, plastic at yero. So, kapag sa part na yun is yun yung tinutukoy na non-recyclable materials and special waste. So, yung goal naman ng law na ito is reduce solid waste generation or mabawasan yung mga pagkakaroon ng kalat na hindi naman naitatapon sa tamang basurahan. And nagpo-promote siya ng recycling and resource recovery. So, ini-ensure din ito na magkaroon ng proper disposal of solid waste and syempre, para maprotektahan din yung public health and the environment. So, second is Republic Act number 9275, also known as the Philippine Clean Water Act of 2004. So, this law aims to protect the country's water bodies from pollution. Ito yung law na nagpoprotekta sa mga yamang tubig natin upang maiwasan ang pagkakaroon ng pollution or ang pagkakaroon ng water pollutants. Key provision ng law na ito is water quality management. The Department of Environment and Natural Resources, or mas kilala natin sa DENR, ay sila ang nagde-designate ng water quality management areas and enforces standards. Sila yung mga humahawak upang mapanatili na malinis yung mga tubig natin upang hindi magkaroon ng pollutants. And next key provision is pollution control. Dahil sa law na ito ay nakakatulong upang makontrol yung mga pollution sa paligid natin. Kahit next is sewerage and septage management. Ito ay isang national program na nag-improve para sa wastewater treatment, or ito ay nakakatulong upang magkaroon ng maayos na treatment yung mga tubig natin upang maiwasan ang pagkakaroon ng pollution. And last key provision of this law is yung funding or pagkakaroon ng funds, yung National Water Quality Management Fund and
Area Water Quality Management Fund. So yung fund ng dalawa na ito is nagsusupport sa pollution control and nakakatulong din siya sa efforts ng management. So, third, the Republic Act number 8749 or known as the Philippine Clean Air Act of 1999. So, this law aims to protect and preserve the country's air quality. So, ginawa yung law na ito upang maprotektahan at ma-preserve natin yung air dito sa ating bansa. So, yung key provision of this law is air quality management. So, yung responsible upang maprotektahan ang ating hangin or ang ating air is syempre the DENR also. Sila yung nag-designate ng air quality management areas and enforces standards. Next is emission control. So, from stationary and mobile sources, this law is kinokontrol niya yung mga air pollution from the industrial facilities and sa mga vehicles ng ating ginagamit sa pang-araw-araw. So, this law is also air pollution control. Siya yung nagkocontrol sa pollution sa hangin upang tayo ay mabuhay ng maayos at magkaroon ng healthy life. So, the third key provision is air pollution control. This law is nakakatulong upang hindi tayo agad magkaroon ng sakit, upang hindi agad tayo manghina ng dahil sa pollutants sa ating air. So, last is public participation. This law is nag-encourage sa mga tao upang magkaroon ng participation sa air quality management and decision-making process. So, isa na dito yung inuobliga or pinapagawa sa ating mga normal tao, normal citizen, na wag tayong magsusunog ng plastic kasi nga isa yun sa nakakabigay ng pollutants sa ating air. And yung pagkakaroon ng sustainable development sa paggamit ng mga vehicles is Republic Act number 6969 or the Toxic Substances, Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990. So this law aims to regulate and control the use, handling, and disposal of toxic substances and hazardous waste in the Philippines. So yung act na ito ay nagko-control kung paano hawakan or kung paano gamitin or yung pag-dispose ng mga toxic substances and yung mga hazardous na waste sa ating bansa. And yung key provision nitong law na ito is upang ma-regulate yung chemical substances. So yung DENR also is sila yung nagpapatupad to maintain an inventory of chemicals, monitor their use, and regulate the So the key provision of this law is to regulate the chemical substances, and also the DENR are sila yung so the DENR is the one who maintain the inventory of the chemicals, monitored the chemicals, and also regulates its use from pre-manufacture and pre-importation. So, sa law na ito ay dapat bago i-manufacture ang isang chemical or yung isang bagay, kailangan ma-check kung ito ba ay okay, kung ito ba ay hindi nagkakos ng hazard, and pre-importation. So, sasabi dito na bago siya i-import, ay kailangan ding i-check yung chemical kung ito ba ay nakakapag-cause ng hazard. And also, this law is merong prohibited act. So, prohibits the storage, importation, or disposal of hazardous and nuclear waste in the country. So, yung law na ito ay nagbabawal upang storage or i-import natin yung mga hazardous or yung mga chemicals or yung mga nuclear waste dito sa ating Pilipinas kasi nga maaari itong mag-cause ng napakalaking problema sa ating bansa. Dahil nga ito ay isang batas na dapat sundin, meron din itong penalties kung ito ay hindi naisunod or sinunod ng mga tao. They may face imprisonment or maaari silang makulong and fines with higher penalties for those involved. And last is the Presidential Decree number 1586, the Environmental Impact Statement or EIS system of 1978. So,
dahil nga ito ay presidential law, ito ay ipinatupad or nilagdahan ng isang president. So yung president na ito ay si Joseph Estrada at pinatabahan niya ito noong January 26, 2001. So this law requires projects with significant environmental impact to undergo an EIS process, which involves assessing and mitigating potential environmental effects. So sasabi dito na kapag daw ang isang project ng isang government ay connected sa environment, ay kailangan itong dumaan sa EIS. Dapat alamin kung ito ba ay nakakatulong talaga sa environment or kung ito ay mayroong potential effect sa ating environment. So, the key provision of this law or EIS is a document that assesses the potential environmental impacts of a project, including its effects on air, water, land, and human health. Sasabi ko na yung law na ito ay nakatulong sa pangalaga ng mga Brillantes and Encantadia. Charot. Ito ay nakatulong upang mapangalagaan yung mga pangunahing pinagkukunan upang tayo ay mabuhay. So, the next ECC or Environmental Clearance Certificate. So, ito yung certificate na ini-issue ng DENR kapag ang isang project ay napatunayan na hindi siya nakakasira sa ating environment and napatunayan na nakakatulong na talaga siya sa ating environment. International Environmental Agreements and Philippine Commitments. Ito yung mga kasunduan na pinirmahan ng mga bansa para tugunan yung mga issues sa environment na nakaapekto sa buong mundo. Ito yung mga kay International Environmental Agreements. The Philippines is a signatory to una, Convention on Biological Diversity, CBD. Ito yung pag-conserve ng biological diversity at paggamit ng maayos at yung tama at equal na paggamit ng genetic resources at nag-guide na sa national policies at programs. Pangalawa, Convention on Wetlands. Tinatawag din siya na Ramsar Convention. Nagpo-provide ng framework para sa conservation at sa maayos na paggamit ng resources. Yung Pilipinas daw ay sinasabi na isang wetlands o Ramsar site. Ito ay nagre-reflect ng kahalagahan ng wetland ecosystems sa Pilipinas. Pangatlo, Convention on Migratory Species, CMS. Since 1994 daw, ang Pilipinas ay active na nakikipag-participate para ma-measure at ma-conserve ang migratory species. Yung Pilipinas daw ay nag-implement ng strategies tulad ng engaging sa dialogue ng fisher folk o mangingisda para maiwasan yung threats ng mga ibon na lumilipat ng tirahan at enforcement activity para maprotektahan yung mga migratory sea turtles. Next ay Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Since 1981, layunin ng CITES na tiyakin na ang international trade in specimen ng mga ligaw na hayop at halaman ay hindi makakapekto sa kaligtasan. Tinatag ng Pilipinas ang DNR sa pamamagitan ng Biodiversity Management Bureau and Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang Palawan Council for Sustainable Development bilang sites management. At last naman ay United Nations Framework Convention on Climate Change or UNFCCC. Yung UNFCCC pinagtibay noong 1994 at yung Paris Agreement naman noong 2017. As a signatory, yung Pilipinas ay obligated na mag-prepare ng national report ng greenhouse gas emissions at climate actions at isasubmit sa Nationally Determined Contribute o NCDs. Yung akin naman po is relevance of international environmental agreements and the Philippines. Ano nga po ba yun siya? Ito po, international environmental agreements ay importanteng guide para sa Pilipinas sa paggawa ng batas, policy, about sa environment. Tumutulong sila sa pakikipag-cooperate sa ibang bansa, pag-protect sa biodiversity at wetlands, paglaban sa climate change, pag-manage sa mga hazardous waste para sa ikabubuti ng ating environment. Meron po ditong agreement. First agreements po is Convention on Biological Diversity. Ito po ay tungkol sa pag-protect sa iba't ibang buhay. Kailangan natin ito siya gamitin ng tama at mahati ng patas. Pangalawa po is Convention on Wetlands or Ramsar Convention. This agreement ay para maprotektahan at gamitin ng maayos ang mga wetlands tulad ng mga swamps at marshes. This is important to Philippines para sa water regulation at pag-iwas sa baha. Pangatlo po is
Convention on Migratory Species or CMS. Ito po ay about sa pag-protect sa mga hayop na palipat-lipat or migratory species. Migratory animals at sa kanilang tirahan. Relevant to siya sa Philippines because dinadaan tayo ng maraming migratory birds and sea turtles. Next po is Convention on International Trade and Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Ang focus naman po nito is siguraduhin hindi maubos yung endangered species dahil sa international trade, kaya nire-regulate nito ang bintahan ng mga wildlife products. Crucial to para labanan ang illegal wildlife trade sa Pilipinas. Next po is UN Framework Convention on Climate Change or UNFCCC and Paris Agreement. This agreement is about climate change. Ang goal ay patatagin ang level ng greenhouse gases sa atmosphere. Greenhouse gases sa atmosphere. Para sa Pilipinas na vulnerable sa climate change, essential to para sa maplano at humingi ng tulong para sa pag-adjust at pagbawas ng emissions. Meron po dito yung AIA systems ng Pilipinas. Ang AIA systems sa Pilipinas ay importante para siguraduhin na ang proyekto ay hindi masama sa ating environment. Kailangan itong gawin before umpisahan ang mga projects para maplano ng maayos at maiwasan ang damage sa environment. Mayroon po ditong process. First po is screening. Ito yung unang step para malaman kung kailangan ba ng isang project dumaan sa AIA process at kumuha ng Environmental Compliance Certificate or ECC. Ika-categorize ang mga projects yung A, B, or C. Depende sa potential ng impact sa environment. Next is scoping. Dito na din-determine kung ano yung sakop ng AIA study, ano yung mga importanteng environmental issues at potential impacts na kanilang pag-aralan. Madalas kasali dito yung pagkipag-usap sa mga stakeholders. Next, number 3, baseline data collection. Dito naman po is kinokollect yung mga informations about sa kasalukuyang conditions ng environment sa lugar ng project, physical, biological, at socio-economic aspects. And number 4, impact assessment. Ito yung pinaka-core ng AIA. Process kung saan inaalam, pinapredict, evaluate yung mga possible environmental impacts ng project. Kasama dito yung iba't ibang klase ng impact. Direct, indirect, short-term, long-term, and cumulative. Number 5, Environmental Impact Statement or EIS or Initial Environmental Examination or IEE preparation. Based sa findings ng impact assessment, gagawa ng report para malaman yung project. IEE para sa medyo malaki. Nakasulat dito yung process ng assessment, findings, at mga proposed na paraan para mabawasan yung impact. Number 6 is review and evaluation. Yung AIEs or IEE isasabit sa Environmental Management Bureau or EMB ng Department of Environmental and Natural Resources or DNR para review. Pwedeng kasali dito yung technical review, public consultations at hearings. Next is decision making. Dito naman po is magdedesisyon yung AMB kung papayagan o hindi ang pagbibigay ng ECC based sa review ng AIS or IEE. Nakalagay sa ECC yung mga conditions na dapat sundin ng project proponent. Number 8, monitoring and enforcement. Pagkatapos ma-approve at magsimula yung project, minamonitor ng AMB kung sinusunod ba ng proponent yung mga condition sa ECC at yung Environmental Management Plan or EMP. Titiyak nito na effective yung paraan para mabawasan yung impact at ma-actionan yung mga hindi naasahan na sa environmental impact. And yun po yung sa akin. Thank you. Yung pangatlo po is environmental governance in Philippines. So ito naman po sila yung mga namamahala at nagpuprotekta sa ating kapaligiran dito sa ating bansa. So meron sila mga tatlong pangunahin na kung saan tumutulong din sa pamamahala at sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Unang-una yung gobyerno and pangalawa yung mga NGO or non-governmental organization at yung mga local communities. And ito naman tungkol naman sa gobyerno,
yung mga rules of gobyerno is the Department of Environmental and Natural Resources. Ito naman yung mga pangunahing ahensya kung saan sila yung gumagawa at nagpapatupad ng mga batas tungkol sa pangkapaligiran. Kasama nito yung mga pamamahala sa likas na yaman at sa mga pagpapatupad ng ating mga batas. So pangalawa yung Environmental Management or BOREO or EMB. Ay yung ang EMB naman, ito yung nasa ilalim din siya ng mga DNR kung saan mayroon din sa mga tungkulin para masulan yung mga pollution, yung mga population, sila din mga nagsusuri kung ano mga pagsusuri ng mga epekto sa kapaligiran or yung EIA. At sila yung mga nagsusubaybay sa mga proyekto para sa pangkapaligiran. And the three is local government units or LGUs. Meron din silang mga kapangyarihan para pangalagaan at maprotektahan yung kapaligiran na kanilang mga nasasakupan. Batay dun sa Local Government Code 1991. And meron din yung mga ibang ahensya, yung ang Department of Agriculture, yung DA, Climate Change Commission, yung CC, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yan, sila din yung mga tumutulong upang mapangalagaan yung ating mga likas na yaman. Yan. And Department of Interior and Local Government or DILG. Ito din mayroon din mga tungkulin para pamahalaan yung ating kapaligiran. So yung, ano nga ba yung rules of NGO. Yung NGO naman may mga mahalagang papilyan. May mga mahalagang papilyan dito kung saan sila din nagsusulong tungkol sa kamalayan dito sa ating kapaligiran. Sila din mga nagsusubaybay at nagpapatupad ng mga batas. At sila din yung nagbibigay ng mga para masuportahan at sila din yung mga nagsasagawa ng mga proyekto upang mapangalagaan yung kapaligiran. Halimbawa, dun sa may Worldwide Fund for Nature or WWF in the Philippines. Yan. And sunod yung Greenpeace Southeast Asia. Dito rin sa Pilipinas. And sunod yung Haribo Foundation at Oceana Philippines. Yan din, ito din yung mga yung mga pinapangalagaan ng NGO dito sa Pilipinas. Ito naman yung the roles of community. Dito naman yung kung saan sila yung mga tumataas, yung kanilang pagkakilala pang ito rin yung may mahalagang papel na tungkulin sa lokal na komunidad para mas-sustainable yung resource of management. Kung saan meron sila mga pamamaraan sa komunidad, sila din yung nagbibigay din at mayroong mga pagpakikilahok ng mga komunidad sa paggawa ng mga desisyon para maprotektahan at pangalagaan yung ating kapaligiran. Gamit yung kanilang mga kaalaman, doon nila mapoprotektahan at mapapangalagaan yung ating kapaligiran. So, dito naman, may mahalaga silang papel kung saan sila din yung nagsusubaybay at nagpapatupad ng mga lokal na patakaran sa kapaligiran. And, take note, ang environmental governance sa Pilipinas ay isang multi-actor approach kung saan ang gobyerno at ang NGO at mga lokal na komunidad ay nagtutulong-tulong para sustainable use at protection our kapaligiran. So, may mga hamon yan silang kailangang harapin upang mas epektibo at mas mapapatupad yung batas at mga patakaran upang mapangalagaan at maprotektahan yung ating kapaligiran. Take note, the first and the last, mahalagang tandaan rin yung ang ilan lamang dito sa may NGO sa Pilipinas ay may malaking papel at sila din nagpapaunlad ng bansa sa pamamagitan ng kanilang mga programa at serbisyo. Susunod, dito natin malalaman yung kanilang matagumpay at mga hamon para sa pagpapatupad ng mga batas at mga patakaran sa kapaligiran dito sa Pilipinas. So, unang-una, i-discuss ko dito yung mga successful para sa mga pagpapatupad nila sa ating kapaligiran dito sa Pilipinas. Number 1, yung Apo Island at Sumelon Island Marine Protected Areas. Dito rin yung matagumpay na nilang yung community-based coastal resource management at nagre-resulta rin ito ng pagtaas ng production ng mga isda at mga biodiversity. And pangalawa, yung paglinis ng Manila Bay, kung saan yung continuing mandamus ng Korte Suprema ay nagresulta sa patuloy ng pagsisikap ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang maiayos ang Manila Bay. Di ba yung Manila Bay, di ba makalat to? So kailangan nilang linisan para mas kaaya-aya naman tignan sa mga tao. Di ba? Pag makalat, di ba, nagkakos ito ng mga sakit. Example ko lang yan, siningit ko lang. And next, yung Tubataha Reefs Natural Park. Ito naman yung mga pamamahala sa UNESCO World Heritage Site na ito ay nagpapakita kung saan epektibo nila yung kinukuha management para sa pangangalaga sa marine ecosystem. Di ba? Yun yung matagumpay na nagawa ng governance, environmental governance sa Pilipinas. Sunod yung Extended Producer Responsibility or EPR. Ito naman yung act kung saan ang unang pagpapatupad ng batas na ito yung noong 2023 ay nagpapakita ng mga positibong resulta sa pag-recycle ng mga plastic waste, di ba? Dahil sa mga recyclable na mga plastic, nababawasan yung mga plastic din sa paligid. Di ba? Hindi na siya nagkakos ng mga sakit at wala ng virus, di ba? Minsan yung pagkakaroon ng maraming kalat, nakakadulot niya ng masamang epekto sa mga tao at sa mga kalusugan nila. And dito naman, i-discuss ko yung mga unsuccessful, yung mga naging hamon
ng mga ating mga environmental governance dito sa Pilipinas. Ito yung mga hamon kung saan, sabi nga nila, di ba, mayroong mga hamon upang mas epektibo mong mapagtagumpayan yung mga batas at mga patakaran upang pangalagaan yung kapaligiran. Unang-una, di ba, yung pagpuputol ng mga puno at pagmimina, ito yung may patuloy pa rin yung kanilang illegal na aktibidad na ito dahil sa mahinang pagpapatupad ng batas, may mga katiwalian at may mga salungat pa rin na nakabugtot doon sa ating mga ekonomiya. And second is pamamahala sa solid waste. Maraming mga lokal na pamahalaan ang nahihirapan pa rin ipatupad ng buo ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 at marami pa rin mga open dump sites. And next, yung mga pollution naman sa tubig. Yun, grabe. Ito naman minsan, di ba, naapektuhan yung kalusugan ng mga older, yung mga children, elderly, yan. Marami pa rin mga katawang tubig sa ating bansa na kung saan nataling marumi dahil sa mga industrial, agricultural, at mga dimostikang basura. Di ba? Nagkakaroon ng maruming, nagkakaroon pa rin ng maduming tubig dahil sa mga agriculture, industrial, dito yan yung mga tulad ng mga basura yan nagkukos minsan yung mga basurang pakalat-kalat at hindi mga responsableng tao kung saan nila tinatapon yung kanilang mga kalat. And fourth is pagpapatupad ng mga environmental impact kasi iting AA may mga proyekto na ipatupad ng walang wastong EIA or ECC o hindi mahigpit na ipinapatupad ang mga kondisyon ng ECCC. Minsan kasi kapag hindi natin sinunod yung kung saan mas makakabuti sa mga sa ating kapaligiran, sa people, yung mga human activities diyan, minsan mas gusto pa rin nilang gawin yung mga hindi karapat-dapat, yung mga hindi dapat gawin, na dapat nilang gawin, hindi naman nila ginagawa. Yung ginagawa nilang hindi dapat gawin. Kaya nagkakaroon talaga ng environmental impact assessment. May mga next yung pagbabago ng klima. Kahit na mayroong ng Climate Change Act, may mga hamon pa rin na may mga hamon pa rin sa pagsasama ng mga consideration kung saan pagbabago ng klima sa lahat ng mga antas ng pamamahala at meron pa rin pagtiyak kung sapat na ba yung mga resources para sa adaptation, yung mitigation at efforts. Kung saan dito naman may matagumpay at hamon sa Pilipinas, yung pagpapatupad ng mga batas at patakaran sa kapaligiran, kailangan na mas malakas, kailangan mas malakas na pagpapatupad ng batas at mas maraming resources upang matugunan ang mga hamon at makamit ang sustainable development. Ito yung last part kung saan, di ba sinasabi natin yung mga hamon, yung mga unsuccessful at successful ng ating mga governance, environmental governance dito sa Pilipinas. So yon, sana may matutunan kayo. Good morning, ma'am. Ang napunta po sa aking report is yung rules and responsibility of different stakeholders. First, yung government agencies. These agencies' responsibilities by providing service or enforcing law. For example po dito, yung DOH at saka yung DepEd. So, bakit nga ba sa agency? So, government agency yun. Kasi nga po, sila po kasi may kakayahang mag-care sa atin, sa ating community, at saka sila po kasi nakakaalam ng capacity natin. So, yun po. Sa pangalawa naman po, yung non-government organization, focus on the goal that are primary profit driving but are certain on helping, creating, and positive change in society. So, ang trabaho naman po ng non-government organization, sila po yung nagsusolve ng problem sa isang community, sa community natin, like yung early pregnancy. So, paano nga ba nila masusolusyonan or paano nila ma-handle yung ganong situation? So, yun po. Ganun po yung trabaho ng non-government. Sila po yung nagsusolusyon sa problema ng society. So, ito po, yung local communities. Their participation in project and decision making is essential in sustainability of their community and environmental. So, ang trabaho naman po ng local community, sila po yung gumagawa ng program na makakatulong sa environment. So, like tree planting. So, ako po, naka-join na po ako sa tree planting last year. So, sobrang ganda nga po ng epekto nun sa environment natin, yung pagtatanim ng mga puno. So, pang-apat naman po yung private sectors. So, the companies as also engage in corporate or social responsibility initiative related on environmental protection. So, yung trabaho naman po ng private sector, sila yung nagre-research about sa community natin kung ano nga bang magandang madudulot ng mga ginagamit natin. Para po sa akin, yung magandang example dito sa private sector, yung Batarasa po. Kasi they're not using the plastic bag, they are using paper bag na. So, yun po yung magandang ihalimbawa dito sa private sector. So, yun sila po yung nagre-research about sa kung anong ikakaganda ng community natin. So, yun po. Sa academy and research institution, they are contributing environmental governments by conducting research, providing scientific expertise, and supporting capacity building efforts. So sila yung trabaho naman po ng academic research institution, sila yung nagpo-provide sa atin na gumagamit na tayo ngayon ng mga technology, di ba? Like sa may yung ano ko po yun sa may TV or sa
sa TV ba yun, or sa Facebook napanood ko po, yung gumagamit po sila ng ng mga technology para pumapadali, like sa farmer po, yung may tinutusok lang sila sa lupa upang malaman nila kung maganda ba itong pagtaniman or hindi, kung magandang lupa ba to or hindi, ganun po. So, pang-anim naman po yung the public. So, the individual citizen have right to health. So, yung sa the public po, tayo po yung mga mamamayan or citizen or basta tayo po yun na individual tayo. So, nasa sa atin din po ang sa the public naman po is yung tayo po yun na nasa sa atin po nakasalala yung environment. So, di ba, imbes na gumamit tayo ng plastic bag, gumagamit na lang tayo ng paper bag. So, yun po yung magandang gawin natin. So, imbes na magtapon tayo ng mga basura is tumutulong tayo sa pagre-recycle, ginagawa natin imbes yung walang kakwentang-kwentang mga bagay na sa paligid, ginagawa natin So, next naman po is yung current environmental policies debate. So, first doon is yung mining policy. Issues such as the environmental impact of mining, sharing of benefits, local communities are the frequently debate. So, may advantage at disadvantage yung mining, di ba? So, yung advantage nun, yung tumitibay yung mga istruktura natin, paggawa ng building, ito yung semento, at saka itong cellphone na gamit ko, sakupayan siya ng mining. So, ang disadvantage naman ng mining, paano na tayo pag nagkaroon ng malakas na baha? Maapektuhan tayo nun, tapos yung mga farmer na nasa taas, yung source of income nila, paano na? Siyempre, hindi natitibay yung lupa, mabilis na natin tatamaan ng landslide, at saka yung putik na parang dilaw-dilaw siya, yung delikado daw yun, at saka maaari tayo magkasakit pag yun na langhap natin. So, tayo pa rin yung mga apektuhan, babalik pa rin naman sa atin yun. So, yung pangalawa naman po, yung forestry policy, that effective of legal logging, that implementation of sustainable forest management practice are also subject of discussion. So, sabihin muna natin yung disadvantage niya. So, ano yung disadvantage ng pagputol ng puno? So, siyempre, paano na tayo pag may dumaan na malakas na baha? Ano na yung tutulong sa atin para hindi tayong basta-basta mababahaan dito sa mababahaan or malalandslide? So, siyempre, wala na. So, yung advantage nun, nakagawa tayo ng papel, nakagamit tayo ng mga bond paper sa pag-aaral natin, di ba? So, hindi pa rin masasabing ayos yun, pero masabi dito nga may effective daw na pagliligalaging. So, syempre daw, pagkaputol agad ng puno, tataniman yun siya papalitan agad. So, yun. Kaya nagkakaroon pala ng program na tree planting. So, yun. Yung sunod naman po, yung pangatlo is yung biodiversity conservation. So, this area focus on the strengthening the protection of the Philippines' rich biodiversity, addressing threats such as habitat loss, illegals, wildlife trade, and climate change. So, sa biodiversity, yan na nga, pumapasok dito yung pagmimina at saka yung illegal logging. So, pag nangyari yun, paano naman yung mga wildlife na nasa taas? So, hindi natin masasabi na hindi sila pupunta dito sa baba, sa atin, na dito na sila maninirahan. So, mas magiging delikado tayo pag bumaba yung mga wildlife doon. So, kaya nagkakaroon ng endangered species dahil din doon sa pagmimina at saka sa pagpuputol ng puno. So, yun po yung biodiversity. Sunod naman po is yung climate change. So, sa climate change, yung pang-apat po, climate change, allocation of the resources of climate action and the integration of climate change consideration that across the sectors and also discussion. So, kaya nagkakaroon ng program na sa school na climate change, the allocation of resources of climate action and the integration of climate change consideration across all sectors are also under discussion. So, paano nga ba maiwasan ng isang surinanin sa pag nangyari ang mga risks sa atin? So, kaya nga nagkakaroon ng minsan ng mga programs sa school, like yung mga quick drill para hindi tayo mataranta or maiwasan natin na mataranta para prepare tayo sa mga mangyayari nito at kung ano man madudulot niyon sa atin. So, next po is yung environmental impact assessment. The purpose of the Philippines Environmental Assessment System Act aim to update that overhaul a current system. So, dito sa environmental impact sa assessment, so meron ditong merong may nagte-text sa atin pag may darating na bagyo, 'di ba? Merong ganon yung DRR ba 'yon? Basta, yun tapos yung Red Cross, yung mga nagbibigay sa atin ng mga information para maging handa tayo. May information about sa calamity na paparating sa atin. So, pwede rin po yung news na papasok din po yan dito sa mga environmental assessment. So, yun po. Next naman po is yung emerging trends in the Philippines environmental law and policies. First, increased focus on climate change to achieve more sustainable development and better preparedness.
for that effective of climate change. So, mas pinapaprepare tayo para sa pagdarating na race is alam natin. Katulad po na may mga aktibidad sa ating barangay, may program. So, kailangan natin mag-join doon upang hindi tayo matarantawan sa dumating na yung risk na mangyayari sa atin. So, yun po. Yung pangalawa naman po, yung emphasize on the sustainable consumption and product. So, this encourage campaign to design more sustainable packaging, reduce plastic, and increase recycling rates. So, sinasabi dito na mas tangkilikin sana natin yung mga recycling na maaring gamitin or hindi natin nagagamit ay gawin natin recycle para magamit natin. So, pinapaiwas na tayo sa may plastic use natin. So, yun po. Dito naman po sa pangatlo po, sa strengthening the environmental law enforcement. So, sinasabi to, utilizing tools like satellite emerging drone and sensors to track the environmental violation. So, dito mas, pag gumagamit tayo ng teknolohiya, mas napapadali yung mga gawain natin, like yung mga gawain ng mga mamamayan. So, yung nadidetect nila agad kung mali ba yung ginagawa natin. So, masasaway tayo agad. Like, gumagamit nga sila ng mga drone. So, sinasabi nga dito the technology aims in the gathering evidence to monitoring environmental impact. So, yung technology is malaki na talaga yung tulong niya para sa atin. Natatrack na tayo if magpagawa man tayo ng hindi maganda sa ating kalikasan. So, yun po, mas maganda pag mayroong teknolohiya. So, yung pang-apat naman po is yung greater role for the local communities. This approach empower communities and address their own unique needs and challenge, promoting more effective and sustainable resources management. So, dito po, wala namang sinasabing dito kahit anong kasarian mo, basta meron kang concern sa community mo, is makakagawa ka ng kaaya-aya o maganda. Wala yan sa kung ano ka or ganito ka. Basta maganda ang hangarin mo sa isang community or maganda ang kalakaran mo or tuntunin mo sa isang community, nasa sayo yan. Kaya, maging responsible ka palagi. So, yung integration of environmental consideration into economic development. So, sinasabi dito na magkakonekta ang environmental at ang economic dahil kapag napanatili ang kaayusan, ang environmental, tuloy-tuloy ang pagdevelop at pagunlad ng ang ating ekonomiya. So, yun po, yung integration. So, next po, yung increased use of environmental technology and innovation. So, sinasabi dito sa paggamit ng makabagong teknolohiya upang mas mapadali ang pagmonitor at ang pagpaplano sa mga nararapat gawin, mas mapaayos na ang kapaligiran. So, yun po yung increase use by environmental technology. Yung next naman po is yung focus on a marine conservation. So, next po, yung sinasabi po dito is ang ating marine biodiversity is nagiging maliit na ang populasyon. Kung kaya't pinupukusan ito upang mapangalagaan at hindi mawala ang mga marine biolife. So, yun po. Next naman po is advancement in environmental justice. So, sinasabi dito sa pagpatataas ng karapatan at pangangalaga ng kalikasan katulad ng pagpapatupad ng mga programang WRIT of kalikasan para ma-promote ang environmental justice. So, yun po.